ilang metro lang mula sa ibabaw ng dagat. Ito ang aming nakita. Natatangi ang kanyang laki at itsura. Maging ang kanyang pangalan ay tila kakaiba sa atin. Ito nakaka-intriga din na nakita yung mundong ginagalawan ng ating kaibigan na maming paggabi. So, ibig sabihin, magna-night dive tayo ngayon. Dalawang taon na ang nakararaan. Isang baby dugong ang tinulungan namin matapos ma-strand sa isang daungan sa Zamboanga. First time ko nakakita ng dugong is a juvenile dugong. Maliit lang, naiwanan ng nanay niya, na-stranded pa actually. So pinapadede namin, pinatry naming buhayin kung ano yung available na pwedeng gawin sa kanya, inibigay namin sa kanya with the help of some experts. Ngunit makalipas ang ilang araw mula sa aming pag-alis, binalita sa amin na ang dugong na aking inalagaan na si Zam ay namatay din. Simula noon, ninais ko nang makita ang mga dugong sa wild. Noong isang linggo, nagsimula ang aming dugong search. Sa Mati, Davao, isang patay na dugong ang unang tumambad sa aming grupo. So this is around almost 6 feet, no? Babae po, lalaki? Babae. Bata po, pero naman. Inang dugong na kasi ang aksidenteng nalalambat ng mga mangingisda dito. Pero hindi pa rin ako tumigil na makita silang buhay at nasa dagat. Pero hindi ito naging madali. Isang masayang part itong paghahanap na ito is yung activity also with the locals. Aside from the wildlife activity, of course, and enjoying the place, yung getting to know yung mga nakatira dito, parte yun eh. Amihan boys, mga kasama namin dito, kasama namin na nagluluto, nagtuturo sa amin na mag-surf, kasama namin na nag-aabang sa mga dugong, kasama namin sa bangka. They're very helpful, they're very disciplined. They made our stay here very comfortable. Kumbaga, napaka-simple lang ng lugar, napaka-simple lang ng accommodation na ginagalawan namin. But because of them, it became so comfortable for us. Ang Amihan Boys ay binubuo ng mga lokal na residente na nangangalaga at pumuprotekta sa mga nanganganib na dugong sa Mati. Ngayon lang na taon, since 15 years. So ngayon nagbalik ng dugong, last 6 years na nagpapakita sa tao, naglalapit sa tao, hanggang sobrang lapit, ayun na, nahuli na sila. Araw-araw, matyaga kami nag-aabang sa paglabas ng dugong. Nag-aabang kami, we waited, hintay. Hanggang sa mami, just when we were about to give up, nakita namin from a distance. Kumbaga habang nag-iitay kami, nagkukwentuhan, may nagsabi na dugong.
our cameras para talagang matutukan namin yung dugong. And ang frustrating lang dito is napakaliit niya. Sobrang liit lang nung nakikita. But from a distance, alam mo na malaking hayop ito. Ayaw na kumalis. There you go. See it? Dalawa sila. Yeah. Those in here for siguro so far mga mag-iisang oras na sila nakikipaglaro dito sa wave. Nagpakita yung dugong dito lang sa napakalapit na lugar namin. So nag-flick siya, nakita niya yung katawan niya, yung snout niya, pinanilabas niya. It was amazing. And then we were all just happy to see these creatures together. At kumbaga hindi lang kami binigyan ng isa, dalawa yung binigay sa amin. Ayun! Dalawa! Yung dalawa! For sure! Dalawa! Ayun pa! Yan! This is the first time na nakakita talaga ako ng dugong in the wild. There you go. Papunta sila dito sa direction na to. Kaya napag-isip kami kung ano ang kanilang ginagawa. Inalam namin mula sa eksperto ang posibleng ginagawa ng dalawang dugong na aming nakita. Malamang sa tingin ko, dalawang adult, male and female siya. Malamang nagme-mate yung dalawa. Kasi halos pareho yung kulay. Pag baby pa o calf ay medyo brown, tan yung calf. From this view, tanaw namin dito, siguro may mga minimum of 2 individual dugongs yung nakikita namin from here. Just when we were about to give up, nandito sila. Nagpakita sa amin. Mga tao dito na siguro tumanda, dito na pinanganak to, pero hindi pa rin nakakakita ng dugong. Some of them, ngayon pa lang din nakakita ng dugong kasabay namin. Sinasabi nila na 10 years ago or 5 years ago ngayon lang, for some reason, nagdatingan sila dito. You can see it from the surface. Dalawa sila, at least 2. There is another one there kanina, medyo malayo. I think this is a family, dito sila nanginginain. Ayan, lapit! Taong 1982, diniklara ng International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ang dugong bilang isa sa mga hayop na nanganganib maubos sa buong mundo. 1991 naman ang inilabas ang DNR Administrative Order No. 55 na gumawa sa mga dugong bilang kauna-unahang marine mammal protected sa karagatan ng Pilipinas na nagbibigay parusa sa sinumang umabuso at gumawa ng masama sa mga dugong. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga gawain sa pangangalaga sa mga dugong. Katunayan, ngayong taon ay pinagdiriwang ang Pacific Year of the Dugong na naglalayong paigtingin ang kumpanya sa pagbigay kaalaman sa mga dugong. Vulnerable o napapabilang pa rin sa threatened species ang mga dugong. Bukod sa makita sila sa ibabaw ng tubig, gusto rin naming makunan sila sa ilalim. Okay, in our desperate attempt to have a footage of these creatures underwater, yung mga kasama namin dito, yung mga Amihan Boys, nag-devise ng paraan para maitali yung aming underwater camera sa isang empty galon ng tubig. And then, ipinadala namin dun sa surfboard para lumutang so that kung nandiyan na yung dugong, ihilahin na lang yung tali para makuha na ng malapitan. Ginagawa nila ngayon is ginamit nila yung kanilang mga surfboards
para makapunta doon sa Biboya para may pa-float nila palapit doon sa dugong. Kasi kapag may tao at sinubukan lapitan yung dugong, lumalayo siya, nawawala na at umiilalim. Sa lakas ng alon, hindi kami makalapit doon sa dugong mismo. But we attempted. The first attempt that we did, after namin makuha na siya ng malayuan, ng medyo malapit, from the surface, kinuha namin yung camera namin and then lumapit kami as close as possible doon sa dugong. But pumailalim siya tapos hindi na namin nakita. Mula Davao, pumunta kami ng Coron para subukang makita sila sa ilalim ng tubig. Isa ang Coron sa Palawan sa iilang probinsya sa Pilipinas na may nadokumentong dugong sightings. Dahil sa yaman ng karagatan dito, hindi malayong masagana rin ang kanilang seagrass na tanging kinakain ng mga dugo. Kaya hindi kami nagdalawang isip na puntahan ito. Matinding paghihintay ang aming pinagdaan upang maipakita ang pamumuhay ng mga dugong sa ilalim ng dagat. At ilang metro lang mula sa ibabaw ng dagat, ito ang aming nakita. Sa susunod na Miyerkules, sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng dugong sa ilalim ng karagatan. Ako si Doc Fritz Resio, born to be wild.